Kumusta kayong lahat? Robokuni nga pala ng Wano Kuni Anime. Hali na kayo fam at alamin natin kung ano nga ba ang mga dapat nating abangan na posibleng mangyari sa paparating na chapter 1183 ng One Piece. Sana pala fam ay ilike nyo ang video na ito at sana ay wag nyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa ating channel. Base nga fam sa huling eksena at sa naging mga kaganapan sa nakaraang chapter, ay maaari na nating makumpirma kung ano-ano ba ang mga mangyayaring match-up sa dulong bahagi na ito ng Elbaf arc. At dahil nga fam sa panibagong lakas na ibinigay ni Im sama sa kanyang dalawang Holy Knights na sina Saint Somers at Saint Killingham, ay muli silang nakapaglunsad ng opensiba laban sa Elbaf, upang ituloy ang kanilang naudlot na planong pagdukot sa mga batang giants, na siya namang magsisilbing pang-blackmail ng world government, para mapasunod ang buong Warland at magamit ang matinding lakas ng mga mandirigmang giants. Ito fam ay bilang karagdagang puwersang militar ng kampo ni Im sama na kailangan niya para sa paparating na malawakang digmaan na nasasaad naman nga sa propesya sa sinaunang kasulatan ng Harley. Kasabay naman fam ng maituturing na rebirth na ito ni na Saint Somers at Saint Killingham ay ang muli rin namang pagbangon ng kanan at kaliwang kamay ng future hari ng mga pirata na si Luffy, na sina Zoro at Sanji. Pagkatapos kasing tumanggap ng napakalaking pinsala ang dalawa mula sa atake ng nag-uumapaw sa lakas na si Im Sama, ay nagawa ulit ni Zoro at Sanji na muling makabangon at mabilis na makarecover pagkalipas lamang ng maikling panahon. Makikita nga natin sa huling chapter fam na kasalukuyan ng pinupuntahan ni Zoro ang lugar na kinaroroonan ni Saint Somers, habang si Sanji naman ay patungo na sa Western Village kung saan naghahasik ng kaguluhan ngayon si Saint Killingham. Alam nyo ba fam na ang Zoro vs Saint Somers na match-up ay nauna ng finoreshado ni Oda, nung punto na sinubukang atakihin ni Saint Somers ang mga batang giants na pumrotekta sa kanilang sugatang mga magulang. Subalit sa sandali nga fam natatama na sana sa mga bata ang mga matutulis na tinik ni Saint Somers, ay dun naman saktong dumating si Zoro upang salagin ang nakamamatay na atake ng Holy Knight, na muntikan nang tumapos sa buhay ng mga batang giants. Sa eksenang yan fam ay hindi makapaniwala si Saint Somers na merong nakagawa ng aksyon sa tamang oras para salubungin ang kanyang mga atake. Napatanong pa nga si Saint Somers kung sino raw ba ang pakialamerong humarang sa kanyang malamisail na mga tinik. Proud namang sumagot si Luffy at sinabi sa Holy Knight na ang sumagip na raw sa mga bata ay walang iba kundi si Zoro na isa sa kanyang mga crewmates. Ang nakakatuwa pa dito fam ay sinabihan pa talaga ni Luffy si Saint Somers na siguraduhin raw nito na hindi niya kakalimutan ang pangalan ni Zoro. Na para bang sinasabi na rin sa atin ni Oda na sina Zoro at Saint Somers na nga talaga ang nakatakdang magharap sa huling bahagi ng Elbaf arc. Pagdating naman fam sa final clash ng match-up na Sanji vs Saint Killingham, ay mukhang nabigyan na rin tayo ng kaunting foreshadowing ni Oda, at ito ay nung panahong natalo na ng grupo ni Blackleg ang Holy Knight. Sa tagpong ito ay makikita natin na nakasabit na sa sanga ng isang puno ang magkakahiwalay na mga bahagi ng katawan ni Saint Killingham. At dito ay sinabi niya na hindi niya nga raw makakalimutan ang pangalan ni Sanji dahil sa ginawa nito sa kanya. Sinabi pa nga ni Saint Killingham na siguraduhin lang raw ni Sanji na tatandaan niya rin ang kanyang pangalan dahil siguradong hindi pa ito ang kanilang huling pagkikita. Pagkatapos naman yan masabi ng Holy Knight fam ay wala man lang kagana-ganang sumagot si Sanji at sinabing nakalimutan na nga raw niya ang pangalan ni Saint Killingham na para bang wala talaga siyang pakialam dito. O di ba fam, hindi ba't halos kapareho ito ng eksena ni Saint Somers kanina kung saan nakita nga nating sinabi ni Luffy sa Holy Knight na wag nitong kalimutan ang pangalan ni Zoro. Habang sa ikalawang eksena naman ay si Saint Killingham na nga ang nagsabi na wag kalimutan ni Sanji ang kanyang pangalan. Kaya naman dahil dyan fam ay siguradong-sigurado na talaga na Zoro vs Saint Somers at Sanji vs Saint Killingham ang magiging final match-up sa last part ng Elbaf arc. Unahin muna natin ang salpukang Zoro vs Saint Somers, at dahil nga fam sa omen na ipinagkaloob ni Im Sama kay Saint Somers, ay mas lalo pang tumindi ang taglay nitong pisikal na lakas. Hindi lang yan fam, dahil base nga sa ipinamalas ni Saint Killingham sa last chapter, ay maaari na rin nating asahan na mag-improve din ang kakayahan ng iba no Mi o Thorn Fruit ability ni Saint Somers.
Yan ang dahilan fam kung bakit makakasiguro tayo na hindi magiging madali ang labang ito para kay Zoro, lalo na at malaki ang posibilidad na ang salpukang ito ang siyang magiging huling matinding pagsubok na kailangan niyang lampasan sa pagtatapos ng Elbaf arc. Kaya naman kung mas lalo pang ang tumindi ang pisikal na lakas at ang taglay na Devil Fruit ability ni Saint Summers, ay makakaasa tayo na hindi basta-basta magpapahuli si Zoro, at sigurado namang ganun rin ang kanyang pipiliting magawa. Tama ang narinig nyo fam, dahil katulad nga ng matinding power-up na nakuha ni Saint Summers mula sa Omen ni Im-sama, ay makakatiyak tayo na magkakaroon din ng kanyang sariling power-up si Zoro. Kahit nga ang huling atake na ginamit ni Zoro laban kay Im-sama ay tila ba nagpapahiwatig na nagsisimula na siya sa pagpapakawala ng kanyang totoong lakas. Kung matatandaan nga natin fam ay ginamit ni Zoro kay Im-sama ang kanyang pinakamalakas na estilo sa pakikipaglaban, walang iba kundi ang King of Hell 3 Sword Style. Ito nga fam ang unang beses na muling ginamit ni Zoro ang estilong ito pagkatapos niya itong matutunan sa laban nila ni King sa naganap na digmaan sa Wano. Isa yang magandang senyales fam na unti-unti na nating makikita ang bagong power-up na matatanggap ni Zoro sa Elbaf arc. At sana nga ay sa laban na nila ng powered-up version ni Saint Summers natin makita ang muling pagbabalik ng misteryosong Grim Reaper na umatake kay Zoro sa pagtatapos ng matinding laban sa Onigashima. Especially fam at King of Hell ang bagong titulo na ibinigay ni Oda kay Zoro, kaya hindi talaga imposible na magkaroon ng koneksyon ang misteryosong Grim Reaper sa Omen na siya namang special ability na ginagamit ngayon ni Im-sama sa Elbaf. Lalo na at ang parehong King of Hell at Grim Reaper ay parehong direktang may kaugnayan sa negatibong emosyon, kung saan naman nga nagmumula ang kapangyarihan ng Omen. Malay natin fam, baka ito pa mismo ang maging susi kung paano matatalo ni Zoro ang powered-up version ni Saint Summers sa kanilang magiging laban. Katunayan nga ay unti-unti na ring ina-analyze ni Zoro ngayon ang totoong nature ng kapangyarihan ni Im-sama, base sa naobserbahan niyang atake nito na tumama sa kanya. Sa eksenang ito fam ay sinusubukang maunawaan ni Zoro kung papaanong ang Black Flames na pinakawalan ni Im-sama ay bigla na lang naging bala na gawa sa metal, at pagkatapos ay naging bomba na sumasabog. Napansin rin nga dito ni Zoro fam na pati na raw ang mga natalo nilang Holy Knights ay bigla na lang nagsinumbalik ang lakas nung makatanggap sila ng kulay itim na alab ng apoy mula kay Im-sama. Kaya naman dahil nga dyan fam ay hindi talaga malayo na ma-figure out ni Zoro kung ano ba talaga ang lihim sa Omen na kapangyarihan ni Im-sama, dahil ngayon pa nga lang ay unti-unti na niya itong inuusisa at pinag-aaralan. Ang isa pa fam na maaaring maging malaking factor sa magiging laban ni Zoro at ng powered-up version ni Saint Summers ay ang eksenang ito, kung saan ipinakita ni Jerd kina Hirudin at Zoro ang puso ni Saint Summers na gawa sa metal. Dito pa lang fam ay na-figure out na ni Zoro na hindi na muling makakapag-regenerate ang immortal na katawan ni Saint Summers at tuluyan nang matatapos ang kanyang buhay sa oras na mawasak ang kanyang bakal na puso. Mas lalo nga nating makukumpirma na tama nga ang naging pag-aanalisa ni Zoro dito, dahil halos maihi na nga sa takot ang makikita nating naging reaksyon ni Saint Summers pagkatapos niyang marinig ang konklusyon ni Zoro. Siguro fam sa huling salpukan sa laban ni Zoro at Saint Summers, ay gagamitin ni Saint Summers ang mas advanced na bersyon ng kanyang teknike na Guren Jigoku o Crimson Lotus Hell na minsan na niyang ginamit laban kay Scopper Gaban. Sa atake ngang ito ay binabalutan ni Saint Summers ng mga bakal na tinik ang buong battlefield na kanilang pinaglalabanan, nang sa gayon ay hindi siya basta-basta malapitan ng kanyang kalaban. Isa itong napakatinding technique fam na nagsisilbi bilang isang malakas na opensa at matibay na depensa sa loob ng isang pag-atake lang. At dahil nga mas pinalakas na ngayon ng Omen ni Im-sama si Saint Summers, ay asahan nating magkakaroon din ng powered-up version ang parehong ataking ito. Marahil fam ay sa halip na bakal na tinik ang tutubo sa pinaglalabanan ni na Saint Summers at Zoro, ay mababalutan na ang buong battlefield ng mga tinik na gawa sa Omen. Kumbaga imbis nga na mga matutulis na bakal na tinik, ay mga tinik na pinag-aalab ng Black Flames ng Omen ang siyang babalot sa buong lugar na kanilang pinaglalabanan. Kasabay naman ng pag-usbong sa lupa ng hindi mabilang na mga tinik na nababalutan ng Black Flames, ay ang pag-atake rin naman ng mga Omen Thorns na ito kay Zoro. Nasasabayan rin ang pag-atake ni Saint Summers, gamit ang kanyang malakanabo na sandata. Saktong-sakto ang ataking ito ni Saint Summers, para sa huling salpukan nila ni Zoro. Dahil katulad nga fam ng mapapansin natin, ay Crimson Lotus Hell ang pangalan ng teknik na ito. Kaya naman sa oras nga na mahigitan ni Zoro ang mas pinalakas na ataking yan ni Saint Summers,
ay mas mapapatunayan na niya na karapat-dapat talaga siya sa kanyang titulo na King of Hell. Kumbaga fam, ang Omen-empowered na Crimson Lotus Hell na siyang pinakamalakas na teknik ni Saint Summers, ay lalamunin lang ng mismong King of Hell na si Zoro, gamit ang kanyang signature King of Hell 3 sword style na attack. O di ba fam? Mas nakakasabik na tuloy makita ngayon kung ganito nga talaga ang mangyayari sa salpukang Zoro laban sa powered-up version ni Saint Summers. Pagkatapos naman ng kanang kamay ni Luffy, ay pumunta na tayo ngayon sa kanyang kaliwang kamay, walang iba kundi si Blackleg Sanji. Base nga fam sa naunang laban sa pagitan ni Sanji at Saint Killingham, ay nasaksihan natin na wala ng kalaban-laban ang Holy Knight sa oras na matalo na ang kanyang mga Nightmare Monsters. Kaya naman sa ikalawa at huling round ng kanilang laban ay maaaring ganito rin mismo ang mangyari, kung saan ang Nightmare Monster na si Rain God Zaza lang ang kailangang talunin ni Sanji sa laban. At sa oras na fam na mapabagsak na niya ang Nightmare Monster na bersyon ni Rain God Zaza, ay madali na lang niyang mapapabagsak si Saint Killingham. Lalo na fam kapag tumulong ulit sina Jinbei at Franky sa laban, ay siguradong lalo pang tataas ang tsansa na madali lang nilang malalampaso si Saint Killingham at ang kanyang pinakamalakas na Nightmare Monster. At kung isasama pa nga natin ang pagiging gawa sa tubig ng buong katawan ni Rain God Zaza, ay mapupunta na talaga ang malaking advantage sa grupo ni Sanji. Ito fam ay dahil sa pagiging isang fishman ni Jinbei, na alam naman nating mas higit pang lumalakas sa oras na mayroong malaking bahagi ng tubig sa kanyang paligid. Kaya naman kung totoo nga fam na sasali ulit si Jinbei sa laban, ay talagang nagkamali ng sinamon na halimao si Saint Killingham, dahil ang pagbibigay niya ng buhay kay Rain God Zaza na gawa sa tubig, ay mas lalo lang nagpapalakas sa dating Warlord of the Sea at kasalukuyang helmsman ng Straw Hats na si Jinbei. Pero kung sakali naman fam na mag-isa lang nalalabanan ni Sanji si Saint Killingham at ang pinakamalakas nitong Nightmare Monster na si Rain God Zaza, ay magiging magandang pagkakataon naman ito para magkaroon din ng matinding power-up si Sanji. Sana fam ay sa labang ito na ma-awaken ni Sanji ang kanyang kakayahang makagamit ng Conqueror's Haki, katulad na lang nga ng nangyari kay Prince Loki sa laban nila ni King Harald. At kahit nga fam yun ang unang beses na nakagamit ang Accursed Prince ng Conqueror's Haki, ay nagawa niyang advanced na version na kaagad ng Conqueror's Haki ang kanyang mapakawalan. Dahil dyan fam ay hindi na rin malabo para kay Sanji na makagamit ng advanced Conqueror's Haki sa laban nila ni Saint Killingham. Kahit na ito pa lang ang unang beses na matutuklasan niya na meron pala siyang kakayahan makagamit ng natatanging kapangyarihang ito. At sa oras na fam na ma-awaken na ni Sanji ang kanyang advanced Conqueror's Haki, ay doon na rin niya tuluyang mapapabagsak si Saint Killingham, pati na ang pinakamalakas na Nightmare Monster nito na si Rain God Zaza. Paano kaya yun fam, kung si Zoro ay binigyan ni Oda ng titulo na King of Hell nung punto na nakagamit siya ng advanced Conqueror's Haki, ano naman kaya ang bagong titulo na ibibigay niya kay Sanji? Pagkatapos naman ng laban ni Zoro at Sanji, ay ang mismong kapitan naman nila na si Luffy ang siyang magpapakitang gilas. Malaki kasi ang posibilidad fam na sa sunod na pagkakataon nga na bumalik ang kwento sa bakbakan ni Im-sama at Prince Loki, ay makita nating matindi na ang pinsalang tinamo ng Accursed Prince at malapit na siyang matalo sa laban. Dahil dun fam ay masasaksihan natin si Im-sama na isasagawa na ang kanyang finishing blow na siguradong tatapos sa buhay ni Prince Loki. Subalit sa punto nga natatama na ang fatal attack ni Im-sama sa Accursed Prince, ay dun naman biglang susulpot mula sa kung saan si Luffy. Sa napakabangis na eksenang yun fam ay makikita natin si Luffy na nasa kanyang Gear 5 form, na ihaharang ang kanyang sarili para salagin ang panapos na atake ni Im-sama kay Prince Loki. At sa pagkakataon rin niyang yun ay bigla na lang sasabihin ni Im-sama ang mga katagang, sa wakas ay nagkita na tayong muli Joy Boy, ang pinakamatalik kong kaibigan. At pagkasabi naman niya ni Im-sama ay bigla namang magsisimula ang isang eksena, kung saan makikita nating magkakasamang naglalaro ang maliliit na bata na nagngangalang Imu, Nidhogg, Davy, Lily at Joy Boy. Sa parehong tagpo ay sabay naman nating maririnig ang tinig ng narrator na sinasabing, ang istoryang ito ay nagsimula 900 taon na ang nakararaan, isang kwento kung saan nag-umpisa ang lahat. Grabe fam, nakakapanindig balahibo namang isipin kung mangyari nga ang eksaktong eksenang yan sa kwento. At mukhang sa puntong yon na natin malalaman kung ano nga ba talaga ang namamagitan sa maaalamat na mga karakter sa One Piece na sina Im-sama, Nidhogg, Davy D. Jones, Nefertari D. Lily at Joy Boy. Kayo na lang fam ang bahalang mag-comment dyan sa baba kung ano pang gusto nyong makita sa mga susunod na chapters.
Maraming salamat fam sa solid at walang sawa ninyong pagsuporta sa ating channel. Sana ay palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-iingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam.